Are you ready? Yes. Adventure, exciting, winning. Adventure kasi lahat ng adventure na inaasahan mo sa istorya ng buhay mo, nandyan. Exciting kasi may mga bagay na hindi mo inaasahan na nangyayari. Suspense ba? Why winning? Kasama ko Diyos eh. Nananalo ako. Happiest childhood memory. Kasama ko nanay ko. Feeling ko safe ako eh. Biggest dream? Gusto kong yumaman. Gusto kong maging makapangyarihan. Gusto kong maging katulad ng isang mataas ng posisyon. Parang hari, gano'n. O isang government official. Nagbago. Nagbago yon. Hindi yun ang tinutumbok ng gusto ng Diyos sa akin. Si tatay, basta lahat ng tinuturo niya sa akin, yung paano mo gagawin ng isang bagay, paano mo pagpursigihan, out of nothing minsan o out of konti lang, magagawa mo yung gusto mong gawin. At saka kahit na hirap na siya, hindi siya sumuko. Eto ngayon, yung mabulag ako. Wala akong nakikita, wala akong magawa eh. Ang feeling ko, wala na akong silbi. Nagdasal ako. Tapos, parang inano niya sa akin na, pinaalala niya sa akin na diba lagi ka nagdadasal na gusto mong sumunod sa akin? O yan ang paraan ko para makasunod ka sa akin. Ano ba ginawa ni Jesus? Nagbuhat ng krus. Ito yung krus ko. Buti nga, hindi ako pinako eh. Di ba? Ito lang. Nabulag ako, pero buhay ako. O meron pa akong silbi. Yung ginagawa ko ngayon. Magkaroon ng silbi. At least na nabuhay ko kayo ng nabuhay ko yun ng ayos. Although, aminado ko, hindi kompleto. Ginagawa ko lang yung parte ko. Ang Diyos talagang magulang nyo. Hindi ako. Ginagampanan ko lang yung pagiging magulang ng Diyos na minsan pumapalpak. Ganun lang yan eh. Kahit hilahod. Sabi nga, hindi sumusuko. Anak. Masaya. Regalo sa akin. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng ng anak o pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng mag-alaga ng isang nilalang na tao. Hindi hayop pa. Kasi iba, pusa at aso eh. Hindi pa tama sa iyo yun ha. Hindi. Meron talagang ganun. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa hayop para matuto tayo. Para i-ano natin sa tao. Diba? Sana hindi ko nagawa yung mga mali ko. May mga mali ako na tanggap ko nagkamali ako na talagang part of life. Pero may mga pagkakamali na pwedeng iwasan eh. Yung nakasakit ka ng tao, nakasakit ka ng kapwa mo, nakapagsalita ka, o kaya umasa sa'yo. Pero parang binigo mo. Tsaka yung lesson ko, yung ipagdasal sila. Kasi lagi kong napapanaginipan yung mga yun. Yung lahat ng tao, dati pinagdadasal ko, yung mga taong mabait sa akin, tsaka tumulong sa akin. Ngayon, ang pinagdadasal ko, yung mga tao naman na nakagawa sa akin ng mali, pinagdadasal ko yun. Lalo higit yung mga taong ginawan ko ng mali. Pinagdadasal ko sila. Nagbago ako. Kasi nung araw, nung maliit ako, minsan yung takot ko, ginadaan ko sa yabang. Yung failure ko, dinadaan ko sa yabang. Na kunyari, yun ako.
kahit hindi ako yun. Yung naglalaro tayo, parang unggoy-unggoyan, yung mga sinusulatan na gano'n. Ah, Masaya-masaya ako nun. nung pandemic. Pandemic ba yun? Mm. Nakakaaninag pa ako nun eh. Mm. Doon ako natakot. Yun, parang mainit ang ulo ko. Hindi ko na-appreciate yung mga ibang action nyo. Mm. Hindi ko na-appreciate. Alam ko, demonyo nandun eh. Yung parang habang nakadapa ka na, sinasak niya, yak-yakan ka pa. At least kahit pa paano, alam ko, sa tulong ng mga dasal nyo, umalis yun sa tabi ko. Naka-recover ako. Good luck. Malungkot, masaya, adventurous, masakit, lahat nakakatakot, nakakalakas ng loob, lahat ng naramdaman ko nung bata ako. Naramdaman niya yun eh. Alam ko sa pool nung bata ako, lagi ako nananaginip. May napapanaginipan ako ng tao, hindi ko kilala. Lagi ko siya nakikita sa panaginip ko. Hanggang sa paglaki ko. Kung sino man siya, salamat. Kasi lagi siyang nandun. Hindi ko kilala. Hindi ko alam kung anghel ba siya o demonyo siya o ano. Mm. Hindi ko kilala. Happy ka na? Wala na. Bakit? Masaya ako. Masaya ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon eh. Naka-rebound siya ako. From nothingness, wala akong silbi. Nagkaroon. Masaya ako. Binigyan ako ng meaning. Mahal ako ng Diyos. Maging gabay. Kasi yun naman ang purpose ko eh. Gamitin ako ng Diyos. So, ano man yung although hindi ko lahat na gampanan. Pero alam ko, masaya na ang Diyos sa akin. Minsan, wala akong silbi. Pero ginawa ako ng Diyos na magkaroon ng silbi. Sana, maalala nyo yun kasi yun din ang magiging tatahakin ng buhay nyo. Lahat tayo, wala tayong silbi sa Diyos. Ang iniisip natin, magkaroon tayo ng silbi sa sarili natin. Pero hindi yun. Kailangan magkaroon ka ng silbi sa Diyos. At gagawin ka ng Diyos na magkaroon ng silbi. Magkaroon ka ng meaning sa buhay. Kapag inuna mo yung sarili mo, talagang mawawalan ka ng meaning. Kailangan unahin mo ang Diyos. Sabi yung tatlo, kalimutan mo sarili mo. Tapos bubuhatin mo kurus mo. Tapos yung sumunod ka sa akin. Diba? Yun yun eh. Sa lahat ng bahagi ng buhay nyo, huwag na huwag kayong makakalimot na magdasal. Magdasal kayo kasi yun lang ang paraan ng Diyos para makipag-communicate sa atin. Mahirap yung hindi ka nagdadasal. Pagkatapos, aasa ka na makikipag-communicate siya sa iyo. Lagi ka magdadasal. Kapag hindi ka nagdasal, kahit gustong-gusto niya, kating-kati na siyang tulungan ka, hindi ka niya matutulungan kasi hindi ka nagdasal.
Kaya sinasabi ng Diyos, magdasal kayo. Yun,